Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin. Sa wakas, heto na. Inaantay lang lahat, nanindigan na. Naku po, palasyo di nakapagpigil, pinatalsik ang Kongreso. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So ayan mga karibin natin, bago po natin ulit i-play ang video ito. Nako, ito may i-share po akong balita sa inyo. Although it is ano na po ito, parang tapos na po itong balitong ito, no? Noong eto, pakita ko na lang po sa inyo at bigyan po natin ng reaction to kasi nakakapang ano eh. Kaya nga nilagay ko dito sa thumbnail natin, no? Nakakadismaya at malamang nakakahiya po itong ginagawa ni President Bongbong Marcos Jr. Ito po mga karibin natin basahin muna natin yung balita. Ito po, mula po sa IBC TV 13. Sabi dito, sa isang telephone call kasama si outgoing US Vice President Kamala Harris, no, nitong Martes, Enero 14, no, 14, binigyan din ng Pangulo ang mga makabuluhang hakbang na makamit sa bilateral relations ng Pilipinas, US, particular sa larangan ng ekonomiya, diplomasya at seguridad. What? What ka talaga mga kababayan, no? Dito po sa ginawa ni President Bongbong Marcos Jr., no? Bakit ka naman makikipag-usap sa isang outgoing Vice President, no? So yan mga kababayan, bakit ka naman makikipag-usap, no, sa isang Vice President na outgoing? Ibig sabihin pawala na sa posisyon kasi papalitan na. Diba? Is it may ano ba yan? May kabuluhan pa ba yan, no? Dapat kasi ang kinakausap mo ngayon si President Donald Trump kasi siya po ang may authority, no? Sa sinasabi mong larangan ng ekonomiya, diplomasya at seguridad. So ano po ang magagawa ni Vice President Harris, mga kababayan, sa sinasabing ekonomiya, diplomasya at seguridad between these two countries kung wala na po siya sa posisyon? Di ba? Logically, wala sa huglog itong ano na ito. Di ba? O, ano ang purpose? Bakit ka makikipag-usap pa? Well, anyway, kung hindi kasi sinabi dito na pagkakaibigan lang nilang dalawa ang kanilang pinag-usapan. They are talking about economy, diplomacy, and security. So, yan, mga kababayan, mas lalo mo yatang iniinis, no? Si President Donald Trump. Yan, mga karibyo natin, di ba? O kayo nga mga kababayan, sa palagay nyo, ano ba? Ano ang andito? What is the reason? What is the motive? Kumbaga, motibo. Kung bakit pa kailangan, no? Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Kasi nga po, what I'm trying to point out dito, dapat ang kinakausap po ni President Bongbong Marcos Jr. ay dapat si President Donald Trump. Kasi yun po ang, di ba, ang uupong presidente ng Amerika. Not this Vice President, di ba? Patapos na kasi ito eh. So, ano po sa inyo? Kaya nga po, mga kababayan, sabi ko, nakakadismaya naman itong pangyayaring ito at nakakahiya ito sa international community. Baka yung ibang bansa pinagtatawanan tayo ngayon. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Nakakahiya po kasi dapat doon ka makikipag-usap
no? Ginamit mo pa talaga yung yung larangan ng ekonomiya, diplomasya at seguridad, di ba? Yun lang nakakainis mga kababayan. Ano ba? Sino po ba ang ano ni President Bongbong Marcos? Sino? May nagbulong po ba sa kanya para gawin ang bagay na ito? Gusto niyo ba talagang inisin si Trump? Well, anyway, eto mga kababayan, pakinggan po natin ang balitang ito. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang mukhang mauulit ang Marcos Exile at Marcos Exile 2.0. Dahil sa nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas ay tila mas gugustuhin ng marami sa ating mga kababayan ito. Ito nga ay matapos ibahagi na isang Facebook page ng Optic Politics ang patungkol dito na ayon nga sa nasabing post, legit ang exile plan ng Bangag family ayon kay Maharlika. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick nyo rin ang notification bell para mas maging up-to-date ka pa lalo sa lahat po ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, ay naman sa isang political commentator, kung totoong meron na silang exile plan, kawawa ang maiwang loyalista, kakainin silang buhay ng galit na taong bayan. End quote. At ito ay dahil malaki daw kasi ang maging role ng Grand Rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon pa sa naging post ni Malu Tegea, EOT 81 has changed the objective of the hashtag INC rally. Your reading was wrong on that rally and you came up with the wrong move. Whatever happens, always remember, power resides with the people. All elected officials got their power from US President and Vice President of Congress and all LGUs. Why do we always end up in losing end? Ito lang po ang iyong parating balik-balikan. Ang kapangyarihan ay nasa tao sa bawat Filipino. Tama mga kababayan, ang kapangyarihan po ay nasa ating lahat, no? Nasa ating lahat na mga Pilipino. Mga kababayan, kung minamaliit po ng ilang mga personalidad sa politika itong sinagawang peace rally, no, ng INC, kasi yung iba minamaliit talaga eh. Sabi nila, ay konti lang naman kayo. Well, anyway, eto mga kababayan let's say na itong ginawa po ng INC mga kababayan ay patikim lang po ito. Para kayo po ay matauhan. Para kayo ay matauhan dyan sa ating gobyerno. Diba? Nagawin ninyo ang tama, baka maulit pa ito. Yun po ang sa akin, yun po yung pinararating nito. Baka maulit pa ito at hindi lang, no? INC, no? Ang mag-participate, no? Lahat na ng mga Pilipino ay mag-participate, pumunta. Paano na? Diba? Kaya ito, wake up call po ito. Wake up call po ito dito sa ating administrasyon. For them, no? Na magtrabaho naman po sila ng tama. Huwag po sila puro kurap ng kurap. Huwag niyo pong malitin yung rallying yan, mga kababayan. Patikim na po yan. Patikim na po yan na talagang may power, no? Ang sambayan ng Pilipino. Hindi, sabi po ni Dilima, no, ano pa rin walang effect yan kasi sa survey, number 1 pa naman daw si President Bongbong Marcos Jr. Nako po, Dilima, naging Justice Secretary ka pa naman, di ba? Hindi mo ba nakikita yung tao? Sobrang dami, tapos sasabihin mo yung survey. Ilan lang naman kayong dyan nag-participate sa survey yan. Sabi nga sa na-comment kahapon, no? Sabi niya, sinabi ko kasi na, ilan ba ang inan nyo, sinurvey ninyo? 1 million? Sabi naman nag-comment, opo, tama, 1 million. Pero hindi po mga tao. 1 million daw yung bayad ng mga sinurvey. Hindi ko alam, sabi niya
the sovereign Filipino people, imploring an aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure ourselves and our prosperity and blessing of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. And talaga namang masasabing tama din ang sinabi ng isang political commentator na walang iba kundi si Crisette Laureta Chu na sabihin niyang isang lusob lang their power will be removed. The AFP and the PNP will never hurt the ordinary Filipino people. I wonder if members of AFP or PNP ever look at today's leader and think, are this leader worthy of our intelligence or alyansa and risking our lives for? Are these people worth orphaning our children and widowing our wives? I can give them my respect, and yet here I am expected to give them my life. I would never be a good soldier because I don't have it in me to listen to or even humor someone or blatantly or shamelessly morally corrupt as Martin Romualdez. I will never tanghod to someone lesser than me, and what more if I were an AFP who training pa lang had to embody the values of the best of my country. Yun nga rin pong nakakapagtaka mga kababayan. Kasi dapat itong ating armed forces are also may action na po silang ginagawa. Bakit po mga kababayan? Unang-una, nakita na po nila yung taong bayan, no? Na nag-i-initiate na po, no? Na dapat sila po ang gumagawa. Kasi po nakikita naman talaga nila na meron talagang mali ang ginagawa ng ating gobyerno. But still, we don't know, di ba? Siguro ko mahal na mahal nilang ang Pilipinas, no? Pero mga sir, ma'am, baka nasusobrahan na po kayo sa pagmamahal sa Pilipinas, no? Dahil hindi nyo na po nakikita, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan ba kayo sa hinaing ng taong bayan? Diba? Dapat kasi, nakikita na, nagbubulag-bulagan pa talaga eh. Ano na lang ba ang purpose para maging armed forces during this time? In the time of congressmen like Martin Romualdez and Zaldico, in the time of Bongbong Marcos as my commander-in-chief, and what have this politician reduced the nation's most dignified men to? May meritocracy pa ba sa AFP, or we are reduced to having people like Bronner and beauty queen Marvel, who sounds like a drug lord apologies, head our men just because they are willing to lick the asses of their master and be undignified henchman who act like a private bodyguards instead of our country's protectors. The AFP has a legally or legacy of honor, pero ngayon under their watch nawala ng honor because they are allowing this shameless corruption, at sayang naman that it's this batch of soldier who will see this country fail right after Marawi and fighting armed communists na dapat pulbos na pero bumabalik ulit. Sayang naman yung mga namamatay ngayong kaibigan during their war against NPAs at nakakabalik na ulit sila, and some of them very empowered in Congress. Okay pa ba ang mga sundalo at pulis natin sa nangyayari? Kaya pa? End quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, bakit pa hindi yan palisin sa Malacanang? Dapat sipain na yan, lalo lang lumulubog ang bansa natin. Siya lang vida ngayon, ang daming problema sa bansa natin. Hay nako, maka-high blood na po. Hindi magtatagumpay ang mga kasamaan, ngayon palang humihingi na kayo ng tawad sa Diyos habang may oras pa kayo. Ginamit ang may hirap para sa pansarili lang nila. Nako Diyos ko, pagtaas nila. Totoo yan mga kababayan, no? Parang ginamit lang talagang ginamit tayong mga pobre para sa pansarili nilang mga interes, no? Gaya ng pamimigay po ng ayuda, no? Kung titingnan mo, talagang napaka matulungin, napaka may malasakit, no? Ng kanilang pamimigay ng ayuda, no? Pero ito pala ay ginagamit lang nila bilang isang smoke screen
para sa likod po ng usok na ito, hindi natin makita, no? Yung totoong nangyayari sa ating bansa, no? Na niluluto nila. Para hindi na tayo makapagsalita, ito, pera, kaliwat ka ng pera po ang binibigay. But then again, it never lasts, no? Long. 1 to 2 days, wala na po yung pera, mga kababayan. Mag-aantay na naman po ang ating mga kababayan sa susunod na pamimigay ng ayuda. Paano kung wala ng ayuda na dumating? Nasanay na po sila. Hindi na po nagtatrabaho, mga kababayan. Umaasa na lang sa ayuda. Di ba? Ginagawa niyong tamad ang bawat isang Pilipino na nakakatanggap ng ayuda kasi hindi naman po lahat nakakatanggap. Di ba? Kasi nga po, napupolitika. Tapos sinasabi pa nila, yung ayuda is justice. Lokohin nyo, lelong nyo. Hindi po kami naniniwala na ang ayuda ay justice. Pasensya na po mga kabayan kung nababanggit po natin dito sa usapang ito sapagkat medyo talagang hindi talaga walang hustisya, kumbaga, dyan sa pamimigay ng ayudang yan. Lang bit-bit ang budget ng Pilipinas, dapat bantayang mabuti at huwag palabasin ng bansa at ikulong habang buhay. Dapat pagdusahan nila ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mabuti pang mag-exile na kayo ng umayos pa ang kondisyon ng Pilipinas at maramdaman naman ng taong bayan ang kaginhawaan, kapayapaan at pag-unlad ng bansa. Magsilayas na kayo sa Pilipinas ngayon. Well, anyway mga kabayan, speaking of exile, no? Kung tatakas man po sila dito sa Pilipinas, I think, dapat hindi nila gawin yun. At kung gawin man nila yun, dapat mapigilan, mga kababayan. Diba? Dapat po silang mapigilan. Bakit? No? Mayroon po silang accountability. No? Bilang leader ng ating bansa, mayroon po silang accountability and responsibility sa lahat po ng ginagawa nila. Sabi nga in every decision, no, may kaakibat yan na sa lahat na hindi pala decision, sa lahat ng ginagawa mo, may akibat yan na responsibility. Kahit ano pa yan, maging maliit man yan, maging malaki, may responsibility yan na kaakibat, no. Kaya yan ang dapat, mga kabayan. Huwag po tayong, no, dapat magkaroon na agad. wala pa nga bulletin na look out dyan sa immigration. Pero I think they will not pass sa immigration. Sa ibang siguro sa ibang mundo sila dadaan. Yung hindi makikita kung kung mangyayari man 'yan, di ba? What I'm trying to point out, mga kabayan, meron po silang responsibilidad sa mga ginawa nila dito sa Pilipinas, no? Dapat silang maparusahan, no? Kung anong nararapat na parusa sa mga ginawa nila, dapat po silang parusahan dito sa Pilipinas. Huwag na po natin payagan na mangyari na ulit ang history, no? Yung nangyari noon sa kanila, gagawin na naman nila ngayon. Tapos babalik na naman po sila dito sa Pilipinas after few years, mga kabayan. At tatakbo na naman bilang mga politiko dito sa ating bansa. So ganun-ganun na lang yon. Matapos yung kurakutin ang mga natin, diba? Yan ay opinion lang, mga karabin natin, no? Matapos yung kunin lahat ng mga pwedeng pagkakitaan, aalis kayo nang hindi man lang nagpapaalam. Yun, parang kanta, diba? May kanta niyan di ba? Nakalimutan ko lang yung title but sounds familiar, mga karabin natin. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito? I-comment nyo sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong reaksyon, opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.